Alam mo ba na ang Michelin Stars, yung ultimate award sa mga restaurants, hindi talaga to tungkol sa pagkain. Ang totoo, marketing strategy lang siya ng isang tire company. Paano nga ba sila nauwi sa pagre-review ng pagkain? Pag-usapan natin. Balik tayo sa France noong 1900. Merong dalawang magkapatid, si André and si Edward Michelin. Sila ang nagtatag ng Michelin Tire Company. Ang problema, konti pa lang ang kotse noon. Mga 3,000 lang sa buong France. At sobrang tibay ng mga gulong. Kaya years bago ito mapalitan. Ang ibig sabihin nito para sa tire company, wala silang repeat customers. Paano nga naman kikita ang tire company kung hindi bumabiyahe ang mga tao? Dito na pumasok ang idea ni André Michelin. Ang sabi niya, kung gusto nating masira agad ang gulong ng mga sasakyan dito sa France, kailangan natin silang mabigyan ng rason para bumiyahe ng malayo. So, gumawa sila ng Michelin Guide. Libre pa to nung una. 35,000 copies ang ipinamigay nila. Ang laman nito, mga gas stations, mga tire repair shops, at simpleng listahan ng mga restaurants. Ang hook nila, pabiyahihin ang mga customers doon para kumain. Pero ang totoong goal ni Michelin, mas maraming kain equals mas maraming biyahe. At mas maraming biyahe, mas mabilis mapudpod ang mga gulong. But the unexpected happened. Mas nagustuhan ng mga tao yung mga restaurant guides kaysa sa mga tire informations. After World War I, nakapag-decide si Michelin na seryosohin na ang food reviews. By 1926, nilaunch nila ang sikat na star system. 1 star equals worth a stop. 2 stars equals worth a detour. At ang 3 stars na restaurants is worth a special journey. At para maging legit to, nag-hire sila ng mga anonymous food inspectors. Kakain sila, magbabayad, at isusulat nila ang mga reviews secretly. Ganong paraan, walang restaurants ang nakakaalam kung kailan sila pupuntahan ni Michelin. Ang resulta, nag-boom ang negosyo na to. Ang mga restaurants na may Michelin star, dumoble ang kita. Ang mga restaurants na may 1 star, increase ang sale nila by 30%. Restaurants na may 2 stars, halos dumoble ang revenue. At ang 3 stars, guess what? Waiting list for months. Biglang nagbago ang restaurant industries. Ang mga chefs, hindi lang sila nagluluto para sa mga customers. Ina-achieve na rin nila ang magkaroon ng stars from the Michelin Guide. Hindi nagtagal, nag-expand sila sa London, New York, and Tokyo. At ngayon, ang Michelin Guide ay kumikita ng halos $100 million taon-taon. Mas profitable pa kesa sa tire division ng negosyo nila. Kaya isipin mo, isang tire company lang ang nag-create ng pinakamakapangyarihang food award sa mundo. Ikaw, saang parte ka ng mundo nakakain sa Michelin Star Restaurant? Comment mo naman sa comment section.